Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Okay, higala, mayong hapon kaninyong tanan. Ako na sa makiguban kaninyong hangtod sa alasay sa gabi o sa hapon. Ako na si Angel Araya na si Ricol Molo mga ka-Angel, makiguban kaninyong ngadto sa usa ka oras. Meaning adlaw karon nga John 2. Tuig 2021 mga ka-Angel. Oras ka nato alas 5:05 sa hapon. Pagpanibayo sa mga ka-Angel ang adto sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan nga naka-tune in karon sa tuang Facebook live streaming nga makita og mabati diha sa Facebook live streaming. Og ilabi sa mga ka-Angel sa mga OFW nga nakaron sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na mga ka-Angel sa tuang mga kahigala og mga kauban. O gilabi sa diri sa West Ghana, Africa kang Robinson Sarabia. O gilabi sa mga ka-Angel diri kang Sarah Joy Hearts kang Catherine Hermosa. O gilabi sa tong correspondent da sa Jordan, duha ni kabog sa lamang ka-Angel. Si Bibianca o si Ricky Balibria. O
Paglabi na usab sa Illinois, United States of America. Daisy Gail sa Illinois sa United States of America. Og sa tanan nga nakabyo karon, happy watching and enjoy sa tanan. Og pagbati usab mga ka-angel ang adto sa 80 ka barangay diri sakop sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Adto usab sa 23 ka lungsod nga sakop sa probinsya sa Misamis Oriental. Ngayon man usab mga ka-angel ang tulo ka mga component city nga sakop sa probinsya sa Misamis Oriental. Ang El Salvador City, Hingoog City, og Dakbayan sa Cagayan de Oro City. Paglabi usab sa ato ang duha ka distrito diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City, ang District 1 ug ang District 2. Og dili to kalimtan mga ka-angel ang ato ang sponsor karon diri. Silang Kagawad. Kagawad Ibarita og si Kagawad Galiego Pantalyon diri sa Blibona, Bukidnon. Ang labi na usaba diri sa ato ang barangay sa Tablon. Si Kagawad Alan Magsayo mga ka-angel. Always guna siya present mga ka-angel. Kagawad Alan Magsayo uban sa iyang mga pamilya. O ang ato ang kapitan dili no kalimtan si Billy Kidausa. Ang ato ang location karon mga ka-angel na ka diri sa Door 4. Pedro Tarok Pactol Building, Tablon, Cagayan de Oro City. Nata diri mga ka-angel diri sa alihanan sa taxi o mga taxi drivers diha sa ato ang likod. Kumusta na kamo diha mga operators diha? O dito to kalimtan ng mga ka-angel ang nag-manage diri sa ato ang building. Mao si Marvic Taliedo. Mama ayong hapon sa imuha. O ginabi na usab mga ka-angel, dito kalimtan pagpasalamat ang mga katawhan nga suporta natin ato ang stasyonan. Ginabi na usab katong mga katawo mga igsonan nga andam mutabang pa aron sa pag-improve sa ato ang stasyonan. Lagi kaingon pa mga ka-angel nga daghan pa kita karong i-renovate sa atong stasyonan. Sa tanan nga mga tao nga mipadayag og sa kinasingkasing nga pagsuporta sa tuang istasyonan mga ka-angel, willing kami nga modawat sa inyo nga mga ginagmay nga mga hinabang diha mga ka-angel. Kontak lang kamo mga ka-angel sa itong hotline nga nakabutang diya sa itong katubangan. O di makapag-message sa mga tagsa-tagsa na mo ka mga Facebook account. Okay, dito na mga ka-angel sa mga uluhan. Uluhan sa mga nagbagang balita. Okay, ngon pa nagbagang balita. Local news sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Isa ilalim sa MACQ. Og labi na usabang mga ka-angel. Okay. Ingon pa dire sa atong kauban na si Efren na si Lucia. Nga Presidente Digong nag-auhag, nag-warning sa tanang mga barangay official sa tibuok Mindanao. O ilabi na sa babaga ka-angel ang adto kang Drosanoria. Ingon pa diya sa ang headline, babay gikuutan og cellphone. Og labi na usab kang Tutong Sambas, lalaki gipapreso sa tanod. Ato kanang balik-balikan ng mga ka-angel alang sa atong mga local news. Og direpos kita mga ka-angel sa national news sa mga ka-angel. Gikaingon pa mga ka-angel nga economic charter change aprobado na sa Kamara sa ikatatlo ng huling pagbasa. Balita sa gawa sa nasod mga ka-angel. Denmark gagamit muli ng AstraZeneca at Johnson & Johnson sa COVID-19 vaccine. Sa balita nga paugnat sa kusog mula kay Ricky Tadirial. Gikaingon pa mga ka-angel, Denver wagi kontra Portland matapos ang dalawang overtime 107-140.
Ngayon masaba sa balitang showbiz, Aga at Charlene kasama ang mga anak sabay na nagpapabakuna. Sa balitang espesyal mga ka-angel, dahil sa pagkain ng kamote, bayan sa Nigeria, halos lahat ng pamilya ay may kambal na anak. Okay, mauna mga ka-angel. Ang atuhang nagbabagang balita karong mga panahon na. Standby mga ka-angel sa tuwang pagbalik.
Para sa Balitang Sports, Denver wagi kontra Portland matapos ang dalawang overtime sa 147-140. Celtics eliminated na. Isang panalo na lamang ang kailangan ng Denver Nuggets para maka-abansi sa second round ng NBA playoffs. Tinalo ng Nuggets ang Portland Trail Blazers sa isang napakainit na laban sa Game 5 ng Western Conference Series kung saan kinakailangan pa ng dalawang overtime para malitermina ang panalo. Bumida para sa Denver si Nikola Jokic na nagtala ng 38 points, 11 rebounds at 9 assists. Nagpasiklab din off the bench si Monty Morris na humakot ng 28 puntos kabilang na ang 2 free throws sa huling segundo ng second overtime para ilayo Denver sa Portland. Nabaliwala naman ang 55 points playoff performance si Damian Lillard na siyang rason kung bakit umabot ng dalawang extra 5 minutes ang laro. Samantala sa ibang laban, tuluyan ang inilaglag ng Brooklyn Nets ang Boston Celtics matapos nitong talunin sa Game 5 ng kanilang serye sa 123-109. Nanganganib na rin ang Los Angeles Lakers na ma-eliminate sa playoffs matapos talunin ng Phoenix Suns at maiposti ang 3-2 lead sa series. Ini ang inyong Angel Patrol, Ricky Rial, para sa Angel Broadcasting News Online. Gikayon pa diri mga ka-angel nga matod pa update kini sa Jordan. Atong dawaton ng report mga ka-angel sa Jordan update sa atong correspondent na si Rick Balibria. Magandang araw mga ka-angel. Mga maiinit na balita dito sa kaharian ng Jordan. Nitong araw ng Martes, binigyan na ng gobyerno ng Jordan ang pagbubukas ng mga sports center dito sa kaharian. Mula nang ito'y ipinasara mahigit 2 buwan na ang nakakaraan. Ayon kay Said Al-Saraira, official ng Media Olympic Committee, na walang sentro ng palakasan o sports ang papayagang magbubukas hanggat wala silang pinanghawakan na permiso o certificate mula sa Amman Chamber of Commerce. Ito ay para sa seguridad at kaligtasan ng mamamayan. COVID-19 update sa Jordan. Sa araw na ito, nakapagrehistro ng 750 bagong kaso ng COVID-19 at 10 namatay. Sa kabuuan, mayroon ng 737,284 simula ng pandemya at 9,472 ang namamatay. At 10,852 naman ang naitalang aktibong kaso at 716,960 ang nakarecover. Rick Balibria, nagbabalita sa kaharian ng Jordan para sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Okay, gikayon pa mga ka-angel. Matod pa dito sa gawas sa nason mga ka-angel, sport facilities daw nila dito. Pasiradaan human kini duha ka bulan nga naka-standby nga wala giabrihan. Pero kinahanglan pag mga ubang nga mga dokumento para ipakita sa ilahang mga government nga kini sila luwas mga ka-angel na sanitize. Uban pang mga dokumento para na sila ipakita para mag-abri pa dayon sila ang ilang kini nga sport facilities. Sa showbiz sa balita mga ka-angel, Aga at Charlene kasama ang mga anak sabay sa nagpapabakuna.
naturukan na ng unang dose ng COVID-19 vaccine. Ang aktor na si Aga Mulak sa lungsod ng Muntinlupa. Kasama nito na napabakuna ang asawa si Charlene at kambal niyang anak na sina Andres at Atashan. Ayon sa municipal city sa government, sumusunod sa step-by-step proseso ang nasabing pamilya bago sila nabigyan ng bakuna. Pinasalamatan naman ang dating beauty na si Charlene Gonzales, ang Muntinlupa City Government dahil sa naging matagumpay na vaccination program nila kung saan at tinurok sa kanila ang AstraZeneca. Hinikayat din ito ng mga mamayan na magpaturok ng bakuna para proteksyonan ang mahal sa buhay. At salamat mga ka-angel. Ato pong labi na usab sa atong mga frontliner. Dakong pasalamat nga pinagi kanila mga ka-angel. Nagbalampuso no sabang ipag-ingon. Okay, atong dawaton mga ka-angel ang report mga ka-angel sa atong kauban si Efren na si Lucia. Friend, sa mong balita friend, kamen? Bagong guideline karon sa under MGCQ. Dos 65 years old. 65 anyos. Above. Ang 18 anyos below. Dili makagawa sa ilang residence kung wala lain masaligan, kinahanglan nga adunay exit pass. Mao kini ang bagong sarong balaod sa atong under MGCQ. Sa laing bahin, si Presidente Rodrigo Digong Duterte nagkanaog og bagong balaod nga kung ang ilang katawhan sa ilang barangay dili mo sunod sa under protocol sa COVID-19, pagasilutan ang mga barangay opisyal. Sama sa kapitan, sila ang kusasan, dakpon sa otoridad. Kaya si Efren si Lucia Sibya live sa sa ganito? Angel Broadcasting. Live sa Sa Angel Broadcasting. live sa Angel Broadcasting News online. Agay, wala nakalimutan pa siya. Ay, pagkalimut. Okay, salamat kayo mga ka-angel. At mga kauban mga ka-angel. Nakalimut na dyan siya mga ka-angel sa atong extra. Agoy, ginoo ko. Isulat jud. Nga, labi na kining mga panahon na karon tungod sa atong kabisi. Malimtan na jud nato ang kining ato ang extra mga ka-angel. Okay, salamat nagpahimang no usab dahil mga ka-angel nga ilabi na ni ng mga public official si Pangulong Duterte. Na kon mahimo ang tanan nga mga public officials ilabi na niini nga barangay. Nagwarning siya mga ka-angel. Dapat ang mga barangay official kinahanglan jud magmatngon jud silang mga trabaho. Kay ilang responsibilidad bawat sulok sa barangay ilaha kana. Kay ang mayor mga ka-angel hawak niya pud ang 80 ka barangay. Dili man siya gamahanan mga ka-angel sa mga manghitabo sa bawat barangay. So dito napod i-channel sa mga barangay local officials. Na dapat magmatngon kada barangay kung mahimo butagag mga tanod na kada kalye. Kada kalye magbutag mga tanod kay katong mga tawo nga mugawas nga walay barangay exit pass o walay mga QR code. Kung mahimo badlungon kana mga ka-angel butanga jud og kana og poste. Ug aside ni ana mga ka-angel Eric Corrida kana sa mata karon og unya. Kamita ka na pinaka high power nga mga megapon. Ipahibalo pod niya mga ka-angel labi lang ni mga tawhanan nga uban pod walay mga Facebook account. Isang taon nakapost na sa barangay ang kining gitawag o kining guidelines. Mga advisory ang uban pod na nagpakabuta-bungol. Kay pila lang usab ka mga katawhan nga dunay Facebook, dunay social media. Walay media pero mga social kini sila mga ka-angel. O di ba? So gipahibalo pod sa atong mga kapitan nga kung mahimo
aside sa Facebook kung mahimo iparikurida ka ng ubang mga advisory para aware sila sa mga paghitabo sa atong mga palibot. Okay, atong dawaton pa sa mga ka-angel ang report sa tong kauban na si Toto nga Sambas. About sa kini siyang report atong dawaton. Tong sa imong report tong kamen. Yes, Angel, Roland, palambutan ka siya, nagsupak-supak sa Tokyo. Ang isa ka lalaki, yung sunod ko di ka ng katangka sa Plus Station 5 makawalan. Ang 36 anyos nga lalaki, na si Rodrito Gonzaga, residente ka rin sa Blackpool, Punton, Gonzaga sa Caliandero. Umaan kini nga nakita nga nagpadastagla sa dalan samtang kini nagrubing, nagpatrolya kini mga sako sa Bragetano sa Punton. O nakita kini ikabutyan sa ilang pagduol kay ila kini sitahon apan nagsupak-supak pa ginoo kini daghan man kayo istorya. Kung ikabutyan mapulpa arrogante kayo kini ang maong si Rodrito. Busa, wala na lang kami nila daghan o nga sila kami diputod o gidala din sa buwatan sa kapusan. Aron isad makaputong kay ang kabutyan kay murag na kamamang probisyad prinsibyo. Busa nga ana-ana karon sa buwatan sa police station pa makabalan o magatubang sa kaso kay duso sa wadto sa mga barangay talon karon nga mga panahon na. Mo ba itong nakuha nga report? Angel tong. Yes. Posibilidad ba kining maong dinakpan nga kini nagsupak-supak, nagsupak siya sa mga otoridad? Nakainom ba kini or wala? Medyo ilang tao nga medyo nakakuan dyan kay di lahi man ang sinultuan. Kaysa normal, busa nga ilang din pinindidala na lang. Kaysa dihang ilan ang tagaling bamputon, pero ilang ipa, uli lang kung unsa ba. Kaya nakailan man ang pagulat, pero gano'n nangisang Panginoon. Taghan maninong ni istorya, murat arrogante na mahinong kayo. Labaw pa maninong sa barangay talon, busa ilan na lang kinigidala o gisutos o gidala dito sa buwatan sa kapulisan. Aron kinipasakahan sa kaso usab na paglapas sa korpo. Pero wala siya dala nga mga bisan unsa pa nga mga hinait nga hinagiban. Wala siya gidala. Okay, sige tong. Padayon. Nga karon na panahon na, ana-ana, nagtingkagol kini karon sa police station pa bahan, kining masupakon sa korpo. Ako si Angel nag-report sa Angel Broadcasting online. Okay, salamat kayo Angel Toto nga sa iyang report mga ka-Angel. Nga gikaingon pa mga ka-Angel nga kining laging mga tao lagi nga medyo masinupakon. Kining lagi nga tao nga masinupakon sa balaod. Mo insist jud siya ang angay sa ilaha. Ibalahog to sa mabugnaong bilangguan mga ka-Angel. Nagmando na ba yatong halangdong presidente sa atong mga tagsa-tagsa ka mga barangay? So iya po gitro channel ni sa mga law enforcement sa barangay. Ilabi na ni barangay Tanod, sila jo ang dunay gahom sa atong panahon karon. Kasi labaya ang mukan aside sa mga be-hurts, mga firemen o mga barangay Tanod pud mo pud sila ang mutig pagpanday sa balaod mga ka-Angel. Ilabi na ni nga mutabang ni sila mo alalay kini panahon man si ni nga mga panahon na karon. Ilabi na karon atong dala ang atong halangdong presidente nga nagmando sa mga public official nga giwarningan na gali sila. So gani pa man na mga ka-Angel. So kung doon na tayo mga rekisahon man galing ta, nagpabadlong ta, ayaw lang pagsupak-supak. Explain na nimong kogalingon nganong nagabinaan ka. Oras naman sa ating curfew. Ayaw pag-insist. Kung mahimo, lang polite lang. Explain naman kogalingon, ayaw pag-arugante kay magsupak-supak ka na daghang mga kaso ang posibilidad nga imong matagamtam. Okay, ato nga dawaton ang report ni Pedro Sanuria. Nga ato pa mga ka-Angel, usa ba kanyang report? Sige, Adro, sa imong report, kamen. Yes, magulano ni pakitabang sa police station 4 Carmen. Uman gikuutan siya sa cellphone nga mukabalor og 50,000 ka pesos.
ang biktima sa wa mailay mga susitado samtang ginisa nagasakay dili sa pasahero jeep papauli na sa ila panimalay sa kung hikurat ini sa pagsusi niya kay manawag siya nawagtang na ang iyang cellphone banda mga alas 7 kapinugulan na ilang biktima nga mao si Alana Rose Dila Busta munupyo sa Kauswagan, Kapisnon, ng siyudad sa Cagayan de Oro. Samtang karon ang kaso i-refer na sa Intelligence Operative sa Carmel. Mao na itong balita nga nagbuha karon. Ika na lang sa Polokisyon, si Patro Ibisito Sanoria nag-report live sa Podcasting News Online. Okay, salamat Pedro Sanoria sa iyahang balita mga ka-Angel. Una, magbantay-bantay kita karong mga panahon na kumusta kay kita sa mga publikong mga salakyan. Atong mga gamit, kinahanglan ato kanang isipti mga ka-Angel sa matong miagang adlaw. Si Labusan, Raymond Lubusan. Nga diri usa ka trabante kini sa Gaisano mga ka-Angel sa Puerto. Nakita may gani kay dunay nakita kini nga concerned citizen nga gipost sa social media, gimention yang pangalan. Nagani ka na Facebook. So dito nakita ang mga ka-Angel nga ang iyang mga gamit na identify ra nga nakita ra sa DAPIM pero walay kwarta pero naa dito daghan nga mga dokumento. So magbantay-bantay po kita mga ka-Angel ingon man ini nga balor nga 70,000 ka pesos. Na balor sa cellphone na nahulog o gikawat ba kini. So bantay-bantay kita mga ka-Angel kay pitos kay mga panahon karon labi na nga maglisod gali kita karon sa trabaho tungod na nining pandemya. Labi na usab karon nga nag MCQ kita karon mga panahon na. Patay lisod-lisod na kan mga ka-Angel. So magbantay-bantay kita ron mga panahon na mga ka-Angel. Okay, balik kita mga ka-Angel atong dawaton ng report ni Sir Rica Balibria. May tugod kini sa tensyon sa pagitan ng Israeli at Palestinian. Okay, atong dawaton ang report ni Rica Balibria. Magandang araw mga ka-Angel. Mga may init na balita dito sa kaharian ng Jordan. Mula nang sumiklab ang gulo ng Israelis at ng Hamas, militant sa Gaza, Palestine, makikita dito sa ilang kalye sa Jordan ang mga kilos protesta laban sa Israel. At sa harap ng Israeli Occupation Embassy, sila ay nanawagan sa pagpapaalis ng Israeli Ambassador sa Jordan at pag-recall ng Jordan Ambassador sa Tel Aviv. Na sinasang-ayunan naman ng 130 parliamentarians kung saan masusing pinag-aralan ni Prime Minister Bashir al-Kassauni ang usaping ito. Sa usaping coronavirus pandemic naman tayo, marami sa ating manggagawang Pilipino o OFW dito sa Jordan ang naaapektuhan. Marami na rin nawawalan ng trabaho dulot ito, lalo na sa larangan ng serbisyo, hotel, restaurant at yung mga nagtatrabaho sa part-time job sa bahay-bahay. Sa kampanya ng Ministry of Education dito sa Jordan sa vaccination program ng mga teachers, mayroon ng 58,209 ang nababakunahang mga guro para sa kanilang paghahanda sa planong pagbubukas ng in-person sa susunod na academic years. Mula nang suspindihin ito noong buwan ng Marso sa buong kaharian. COVID-19 update sa araw na ito. Nakapagrehistro ng 11 namatay sa COVID-19 at 840 na italang bagong kaso. Sa kabuuan, umabot na sa 730,546,000 ang naitalang kaso mula ng pandemic at 9,368 ang mga namatay at ang active case naman ay 10,570. Ako si Angel Rick Balibria sa kaharian ng Jordan, nagbabalita sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Okay, mao kada mga ka-Angel ang balita gikan sa tuang kauban. Mao ang correspondent nato mga ka-Angel si Rica Balibria. Update nga gapadayon gyapon ang mga tension karon ng mga ka-Angel plano galing nga palagputon sa ang usa ka ambasador dito sa ilang nasod.
Direta maka-angel sa balitang espesyal. Dahil sa pagkain ng kamote, bayan ng Nigeria, halos lahat ng pamilya may kambal na anak. Okay, ato kini nga tanahon maka-angel kung sa kini hinungdan ng ano daw kaepekto ba ning si kaog kamuti di ay? Okay, sige ha. Kagilas-gilas na ang isang bayan ng Southwest Nigeria ay maraming kambal. Ang bayan ng Igborora ay tinatawagan na the Land of Twins sapagkat halos lahat ng pamilya rito ay may kambal na anak. Ayon sa leader ng community na si Olayede Akinyeme, 71 years old at may 12 na anak, bihirang makikita ng hindi magkambal ang kanilang lugar. Sa ipinagamalaki nila ito, kaugnay daw na maraming turista ang nakatungo para makita ang kambal na komunidad. Ayon na sa report ng lugar na ito ay may nasa 90 to 100 na kambal sa 100 sa live birth na magkaroon ng kambala dahil sa mataas na konsumo ng mga tao sa isang uri ng kamuti na may taglay ng natural phytoestrogen. Nagawa raw ng kamuti ng mag-stimulate ng ovaries at nag-release ng egg cells sa bawat side. Staple crop ang kamuti sa mga taga-Igbo. Iba't ibang luto ng maaring gawin ng kamote. Mari itong ihawin, prito, ilaga o i-bake o i-smoke. Mari din itong gadgarina ng gawing panghimagas. Dahil sa nagawa ng kamuti sa kanilang komunidad, nagkaroon ng isang kamuti festival na tinatawag nilang Iriji o Igwaji. Okay, atong dawaton mga ka-angel ang report gikan sa pag-asa ni Ma'am Jonah Pribaldo. Sir John, maayong hapon. May hapon na sa dalatong tanan ug daghan salamat ang lakaw sa tong panahon karong adlaw. Update sa ato ang tropical storm nga si Dante. Ana ka ni mahimutang sa vicinity sa Victoria Oriental Mindoro. Nagdala kini sa gikuston nga hangin nga 65 km matag oras sa sentro ug ang kalit nga pagno sa hangin nga mabot sa 90 km matag oras. Kini gilaw man nga irog padulong sa kasagpang amihan nga kasagpang direksyon sa magikusbon nga 15 km matag oras. Kini nga walay system, wala kini direktang epekto din sa Mindanao. Ug ang tibok kapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom nga tunas sa mapanganindong nga kalangitan. Ino ba na sa patak-patak kapag ulan tungod kini sa localized thunderstorm. Ang gadunay kini kasarangan nga hangin na magagikan sa habagat ang kasakpan o kasarangan sa kadagatan. Ang atong Philippine Standard Time alas 5:40. Gikan na din sa botan sa pag-asa DOST Mologan ng Sabado City. Kini si John Pribaldo. Salamat. Okay, daghang salamat Ma'am John Pribaldo sa imong nga pag-asa. Okay. Salamat kay mga ka-angel. Gikaingon pa mga ka-angel. So far, kini nga ang nasinati karon diri sa atong nasod. Wala na kinahanglan kabalakan mga ka-angel kay luwas na kita sa mga tanandungong kahimtang ingon man ini nga hulga sa kini nga bagyong Dante mga ka-angel. Anak ko ron siya, nagsinamok na po siya dito sa Samar area. Gani pa mga ka-angel, no? Kini nga ko nga binata na si Rebecca Sabas na dito sa nasod dito sa lugar sa Samar. Medyo daw nga may pagkabaha na po dito ang ilang nasinati. So far diri sa tuwang area kaloy sa Dios, normal ra gyapon, walay mga kasalikan nga nahitabo. Tungod guys sa atong matan-aw nga sa mapa o sa ilang gikan sa pag-asa nga ang dalan sa bagyong Dante wala kini makaigo jud direktamente diri sa Cagayan de Oro. Dili ang mga ikog-ikog lang kini nga atong masinati diri mga sa atong mga palibot. Gani ko atong makita ganina medyo okay na, init-init na. Pero pasalamat gyapon na mga ka-angel tungod kay kung wala kining bagyo, unsaon na lang nito mga kabukiran nga atong mga magsasaka. Nangandoy in town sila mga ka-angel. Nangandoy in town sila. Nga kung mahimo mag-ulan para po nga malipay baya sila kay ang ilang mga produkto, ilang mga lagutmon, mga tanom makapanubo og sakto mga ka-angel. Pero mapod lagi sa sobrang pong ulan kaayo, posibilidad magdulot kini og sa katrahedya. Trahedya ngadto sa to nga mga ilabi na usab sa mga kabukiran nga posibilidad dunay mahitabo nga landslide. Pagbaha sa mga suba o paglunop-ulunop usab diri sa to nga partikular nga bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
Nga pa nila igo-igo lang daw. Sige, lakulay sa nga mga pag-ulan lang unta atong masinati diri sa tong area. So, angay pod na tong di na to kalimtan mga ka-angel kung maglakaw-lakaw mo ta sa kadalanan, no? Always jud magdala tag payong uban pa nga atong iturong sa tong ulo. Kahit base na anay mga isolated lang nga mga pagpatak-patak sa ulan. Nya atong panahon na medyo init kaayo nya kalita na ka og pisik-pisik sa ulan. Kasi na musirit ka ng tubig sa imong ilong, mag-atsi-atsi dayon ka. Og mag-ubo na dayon ka mga ka-angel. Diha na magsugod mga ka-angel ang mga trangkaso sa tong lawas. Sakyan dayon kini nga panuway nga COVID. Dito na mga ka-angel, automatic na kadayon. Sa ato nang likayin mga ka-angel atong alagaan atong kagalingon. Atong mahalon atong kagalingon sa giingon pa diya kay kini templo sa Ginoo. So atong balik-balikan ng mga ka-angel kining giingon mga ka-angel nga lagi daw nga naghatag og advisory. Nag-warning atong halangdon ang atong ang presidente. Kasi Digong Duterte nagpahibalong ato sa to ang mga public officials sa Batanang Barangay. Ila jong risgo tulubagon mga ka-angel. Manining mga gahig ng mga ulo uban pa pag-imposar sa health protocol. Kay True Channel man yung mga True Channel gikan sa presidente, i-address sa mga local government, mga mayor, mga gobernador ug uban pa. True Channel din sa mga municipal mayor og city mayor og mga gagmay dayon mga barangay officials mga ka-angel. Kay imo dyan ang tulubago ng imong area mga ka-angel nga kanang mga tao nga gahig mga ulo. Mga tao gamay ka ulo ba bisag bawal tuadjud sila lami kay pukpukon bitog martilyo ng mga ulo nga magahig ulo. Mag-inom-inom gapon bisag giingon nga bawal na jud. Okay? Okay, ato nga dawato ng mga ka-angel. Ingon pa rin nga pag tumana sa MECQ gikakurada sa mga motorista. Atong dawato ng report ni Angel Rose Denya. Kamen. Angel Rose. Gikakurat sa daghang nga motorista din sa syudad sa Cagayan ang pag-implementar sa MOPA dinhan sa community quarantine. Sugod sa kagapong adlaw human usaba nagbukla og gataas nga trapiko ang tugman sa highway tungod sa gihimong checkpoint sa sakop sa PNP. Kadaghanan sa mga motorista pamasayod sa eksakto nga gabayan nga gipagawa sa Interagency Task Force IATF. Labi na sa mga nakamotosiklo. Namatikdan gapit lang ka mga pangpubliko nga sakyanan. Ang mipasada hinungdan usab nga daghan ang nag-backline na lang aron na makaabot sa ilahang nga tagsa-tagsa ka mga padulngan. Minumduman nga ipagawa og ang syudad og kautusan sa 15 kadlaw nga MECQ sa kada kagapon din adunay mga sundo nga mga gabayan sama sa kamag-anak lang ang mga himong angkas sa mga motorsiklo. Then 50% lang usab ang mamahimo nga pasahero sa mga pampublikong sakyanan. Subo naman ang kadaghanan nga mga pasahero nga waya masakyan o nagabakay na lang gumikan kay patud pa gihimong inisyatibo ang kagamanan sa syudad alang sa mga libreng sakay nga serbisyo niyatong way masakyan nga mga pasahero gawas niya nga mga health workers nga dunay gi-offer nga libreng sakyanan alang kanila. Angel Rose sa Kiatsun Dinya. Angel Rose. Yes. Sa ato pa Angel Rose kining gipagpatuman nga mga guidelines, wala ba kini na inform ang mga katawhan regarding niining pag-impusar? Daghan gyapon na Angel Ryan, sa pagkakaroon daghan gyapon ng pamasayod sa eksakto nga o pipila ka mga gabayan nga gipagawa sa IATF karon mga panahon na gumikin kay ang uban wa gud masayod nga doon na day ingon nini nga mga ang gabayan nga gipatuman na karon mga panahon na meaning 15 kadlaw nga enhanced o modified enhanced sa community quarantine na Ryan. Okay, gani pa man na nakadawat kita og mga feedback ngadto sa tong mga katawhan nga ang uban wala na masakyan tungod sa samao nga sakyanan nga wala na nag-aberya nga wala kini nagpahibalo ang mga atong local government kay inani ang mahitabo. Muna lagi ang usa sa problema kaganina Angel Ryan bigan kay dapat unta ang ato ang
kagamanan sa syudad dunay gihimo nga mga latang sa mga nahitabo nga dili mag-suffer po ang atuwa nga mga kaigsunan nga labi na to nga mga wag yun entire masakyan. So maliban lang nga datong naay masakyanan kaya di man gid sila maglisod o katong dunay mga private nga mga vehicle. So ang luoy katugod din tawo mga nanrabaho katong mupauli sa ilahang nga mga kaulianan sa ilahang nga mga atuan nga wag yun entire masakyan. So ang nahitabo nga himo na lang sila sa pagbakway aron nga makabot sa ilahang nga mga kasitag sa mga destinasyon. So ang issue dia dapat di pangandaman sa patut pa sa atong gamanang lokal diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga ang mga pasahero doon na gid tayo masakyan na panahon sa pagpatuman naon niya nini ang kining ato ang gisunod karon nga gabayan Angel Ryan. Aman toy nag-asulti ka nato Angel Rose nga naa daw libreng sakay nga na nakita. Unsa man itong klaseng libreng sakay? Ito nga mga nakita ka ganina nga libreng sakay, kung nakita nimo, doon ay mga nakadikit nga tarpaulin. Nga ang mosakay niya ito, kadto lamang mga health workers. Ito bang mga nasa mga ospital na trabaho, mga health workers lang, nakating nga mga sakyanan. So katong yung mga, kagaya na ito mga ordinaryo lang nga mga pasahero, wala nakita nga mo pasakay kanila nga libre. Base na wala pa kana na tingali sa atong local government nga ila pa nang matan-aw tingali ang mahitabo. Atong pahinawaton na Angel Ryan nga unta kung nakita nila ang problema ilang pangandaman kini gumikan kay mostly gyud tanan nga apektado kadto yung mga yanong lungsuranon nga way sakyanan igo-igoran kita nya way sakto-sab nga mga trabaho. So, ang medyo dilatado katong siyempre, katong dunay mga sakyanan, dunay mga motorsiklo. Pero ang kita nga magayanong lungsuranon nga nagtrabaho lang matagadlaw, way masakyan, doy gigayo Angel Ryan. Okay, salamat sa ibang final report. Okay, gigadalo sa kanimo tangan Angel Rose kaya sundin niya alang sa Angel Broadcasting Line online news. Okay, salamat kaayo Angel Rose dinya. Gikaingon pa mga ka-Angel no, kaganina sa buntag. Nagsutoy-sutoy kita dito sa miadto kita sa maong lugar. Diri sa sakop sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. O gikakurat na nato mga ka-Angel ang nahitabo tungod kay ocular man jud mga ka-Angel tungod kay daghan nga mga sakyanan karon nga wala nagpasada. Daghan mga sakyanan, daghan mga trabante nga dugay na dugay tatauran jud sila nga wa makasakay. Ambot kung nakasakay na ba katong mga ubang nga mga naglinya naman hinuon ning mga gusto mo sakay. Kaya wala may mga pampubliko nga mga sakyanan nga atong makita dito. O gagani pa man kurat lang kita mga ka-Angel nga sa diha nga dunay usa kini ka motorista nga yaangkas yang kauban. Giharang kini mga ka-Angel tungod kay direct daw ka pamilya ang pwede rang makasakay sa baong motor. Bawal daw mga ka-Angel ang lain tao daw. Kung mahimo mama, papa, igsuon, ate, kuya, basta direct nga pamilya lang mga ka-Angel nga sakop sa kapamilya lang o magdala og tagsa-tagsa ka mga valid ID nagpamatuod. Pero kung dili na mo ikaunsa, dili mo ka related. So dili jud siya pwede mga ka-Angel kay gani pa man ang mga kapulisan nagbantay-bantay na diri sa Daplin. Diri sa Akasyam talina or what I mean Talisay diri sa Gusa. Sa dili pa ka moabot sa kining price gas. Diha nagahulat ang mga kapulisan aron sa pagpan-checkpoint sa mga kasakyanan. Yung nasab sa mga motor nga moagi diha sa Daplin. Kay kining mga motor ng mga ka-Angel dito mo na moagi sa siksik nga bahin diri sa kilid-kilid mismo. Kaya mas advantage man sa ilaha nga moagi diri sa nga Daplin kaysa sa tunga. So pagabot sa unahan mga ka-Angel tuwa dito nagpaabot ang mga kapulisan. Kini nagtuman na sila sa gabayan sa gideklara sa atong local government mga ka-Angel. O gagani pa man naapod dito ang mga RTE mga ka-Angel nga naghulat. Gani may kabat na kini og 20 kapin ka mga natagaan og citation ticket mga ka-Angel. Ang nakabuta nga sa citation ticket mga ka-Angel nakabuta ito nga not follow the social distancing. At ano itong health protocol, wala daw magtuman na dito nakabutang agilili man nato mga ka-Angel. Napay usa ka tao dito nga naghangyo nga kung mahimo ipalabay lang daw siya.
Apan gitagaan siya og chance sa mga ka-angel katong usa ka tawo nga nagyon kubad nakalimot ko kasi pangalan tong tawhana. Gitagaag chance sa mga ka-angel nga naghangyo nagpakimalo in town kini usa samtang kining iyang kauban o ara dito ra nakaangkas sa layo nga bahin nagkatawa ko mga ka-angel. Kay wala siya gipasakay kundi dito ra siya gipasakay patabo kay bawal man lagi kunuhay nga mag-angkas kay dili related. Ala sige ato lang kanang tagaan og kining konsiderasyon mga ka-angel. Dili lang konsiderasyon dili ato dyan ang i-follow kay kanamo na mando sa atong local government mga ka-angel. So pahibalo lang ni sa tanan nga mga katawhan diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Nga man usaba diri sa mga nagkadayang dapit diri sa Bogo, Tablon, Puerto, Cogmam, Lapasan ug uban pa. Kako na muagi mo labi na nga pitsa 15 sila taman mga ka-angel June 1 to June 15. Atong wala pa nakabaluha, atong wala pa nakasulay. Palihog lang direct family lang ang inyohang iangkas. Dili pwede lain tao mga ka-angel, dili pwede uyab. Kawas lang kung kasado mo, kung minyo na mo, imong atira, kuya, pwede na ipasakay. Ay sa pag abot ito sa unahan, checkpoint man mo, ikaunsa nimo ang imong angkas. Akong igsoon, akong mama, akong papa. Pero maingon kag silingan, higala, close friend, BFF na ako ni, since birth, bawal na ka na mga ka-angel. Tagaan dyan ka mo og ticket. Dili kini ticket ha, pang sini, ticket kini sa violation. Violation kini mga ka-angel. Sigurado juga tiba-tiba dyan ang mahimo ani sa atong gobyerno. Kwartang malabo mga ka-angel. Labi na ning matikitan nga walay pasayloon. Diretso dyan mga ka-angel. Busak kamo sa dili pagali mo ang musakay, mo biyahe. Magsuta-suta sa mo diha sa social media. Katopong legit kayo nga information. Ayaw mo nga doon ay gipost o dayon ditso. Ayaw atusan mo sa mga legit nga mga naa sa atong site ang mga ka-angel nga pwede mo mangutana dito unsa bay pamaagi ni magsakay. Dili kay ko muna akay lisensya o RCR helmet pwede na. Depende kung kana imo ba nang sakop sa pamilya pwede pag dili gali sakop sa pamilya. 1,500. Padala lang mag 1,500 mga ka-angel. Kung wala, ayaw lang sa mo pag pahinayak mga ka-angel. Okay, maran mga ka-angel no. So, ato dyan nga bantay-bantayan mga ka-angel. Labi na nining mga walay mga motor. Okay, sige. Base na apektuhan na tingali tungod sa tuang mga kuan karon. Okay, salamat kayo mga ka-angel. Mako na itong mga uluhan sa itong mga nagbabagang balita. Ingon man usaba mga ka-angel, pagpasalamat usaba sa tuang mga buhing bayani na naakaroon sa iba't ibang panig sa kalibutan. Labi na kang Robinson Sarabia, kanusaba kini siya mag-report mga ka-angel. Nagpaabot ng Angela Broadcasting dire, kanusa ka maka-report mga preskong balita diha sa West Ghana, Africa. Huwag labi na kang Bibiangka. Kumusta na ka, Ma'am Bibiangka? Mo report na pa ka. Salamat usab kay Ricky Balibria sa imong report. Okay, kinsa makaron diha nga gusto mag-report ng mga ka-angel. May knowledge about sa paghatag og report. Ala palihog kunta ka lang may mga ka-angel ingon man sa mga OFW sa tibuok kalibutan. Ay mo kaulaw mga ka-angel, hatag lang mo kidiri kay sigurado ma-broadcast ka na ang inyong mga tingog. Tingalan sa pirsa sa Angela Broadcasting Online Streaming Services. Sa ato ang program in charge, sa ato si Angel Rosito Dinya. Gabi na usab sa ato ang Chief of Reporter, si Totong Sambas. Usab nga to sa ato ang News Director, si Shen Sulugan. Sa ato ang mga DJ, si Ricky Tadio Real, kang Richard Tilakas o kang Efren Selucia og Dro Sanoria. Kaninyong tanan daghang salamat ilabi na sa mga taga-subaybay karon sa tuang live streaming. Okay, ato sang tan-awon mga ka-angel ang mga nagtan-aw karon. Okay, hindi naka-on yung mic. Oo nga, hindi naka-on ang mic kanina mga ka-angel.
gawa lang may ginagawa pa ko mga ka-angel kaya nga ina-off ko yung mic. So nakalimutan kong ibalik sa dati. Kaya nga dapat yung pagkalagay straight lang nasa baba mga ka-angel. Ngayon ko lang napansin ganito pala. Yan ko lang napansin na ganun pala na nasa ibaba yung mixer ng mic. Dapat nasa gitna. Okay, paumanhin po Sir John Marcos. Salamat po. Salamat sa mga feedback na binigay mo. Sa hapong ito po ay nagbibigay po sa amin ng isang leksyon sa amin mga ka-angel. Tumanggap kami na kahit anong mga constructive criticism. Open po sa aming loob, bukas po sa aming loob mga ka-angel kung ano-ano mga feedback ang inyong ibibigay sa amin mga ka-angel. Bukas po kami mga ka-angel kasi para ito sa inyong lahat. Okay, salamat kay John Marcos. Gilabi na ato sa tanawon mga ka-angel ang ato ang cellphone base na ay watching sa ato Okay, wait lang mga ka-angel. Labi na usab kang Ma'am Rocklina daang mga ka-angel. Ang ato ang admin head na to sa atong Angela Broadcasting. Labi na usab kang Nini Sikoy, happy watching usab. Salamat kaayo sa inyong tanan. Sa ngalan sa management sa Angela Broadcasting Online Streaming Services, ako si Angel Ryan Ciricol Molo. Maingon kaninyo, happy viewing ang enjoy. Salamat o dalaygon ang Diyos. Bye-bye!